na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Piso mo, palaguin mo. Hello mga kaibigan! Welcome to Pisabilities, ang inyong gabay sa buhay pinansyal. Ito po ang inyong lingkod, Francisco Colaico. Nitong nakaraang linggo, we emphasize the importance of what we call the protection basket in our financial life. The protection basket serves as the buffer against grave financial crisis, gaya ng aksidente, emergency ng pagkakasakit, kalamidad o disaster na biglaang dumarating sa ating buhay. Pinag-usapan natin ang iba-ibang uri ng life insurance. Strictly speaking, life insurance is protection. It replaces the income you provide your dependents in the event you can no longer do so. And this can only be for a specific amount of time. Remember, the one who mainly benefits from insurance are the beneficiaries, and this will only happen if something happens to the insured. And lastly, many shy away from insurance, thinking that it is expensive. Marami pang affordable insurance policies. Depende sa inyong pangangailangan. Medical insurance, term life insurance, variable universal life insurance, at iba pa. We just have to ask around. There is also a way to calculate how much insurance you will need, bearing in mind three things: the current age of your child, the remaining years until your child graduates from college, and the amount you will set aside for your child. We need to understand and prepare for our own insurance dahil ito ang magsisilbing proteksyon ng ating pamilya sa panahon ng krisis. This week, tatalakayin naman natin ang tamang paggabay sa ating mga anak kung gusto nilang magkaroon ng sarili nilang negosyo. Children are known to be very passionate about what they do. If they like to do something, they will really focus all their attention and energy in getting it done. Getting your child into business is a good way to channel his or her passion into something productive and worthwhile. But lest we forget, there are important things about business that applies for both the young and the old. The challenge now is, how can you guide your child when he or she wants to set up his or her own business? As always, punong-puno na naman ng mga practical tips at timely reminders ang episode natin this week. Kaya't huwag na huwag bibitihon. Magbabalik ang Pisabilities makalipas lang ang ilang paalala. Tutok lang! Piso mo, palaguin mo. Kapit lang po sa Panginoong Jesus, makatatag po kayo ng kagaanan sa Kanya. Sino man ang nasa mabigat na kalagayan, iabot niyo po ang inyong kamay. Kung kami man ay napapagal at nabibigat ang lubha, lumapit kami sa inyo, kami bibigyan niyo ng kapahingahan. I love Pinas. I love Pinas. I love Pinas. Ako po si Carlo Lorenzo. Mabuhay! I love Pinas! I
love Pinas. Kayo po ay nanonood ng Feasibilities, ang inyong gabay sa buhay pinansyal. Colayco Foundation Executive Director Armand Benco joins us for this portion of the program with our special guests. Kamusta mga kaibigan? Joining me today is our special guest. Siya ay isang magulang na tumulong sa kanyang anak na mag-set up ng sarili nitong negosyo or pagkakakitaan. Let me introduce Mr. Don Tobias. Welcome to the show, Sir Don. Hi. Okay. Hindi naman kayo kinakabahan. Parang sanay na sanay kayo sa mga camera, harap o likod ng camera. Photographer ako eh. Photographer kasi. okay. And then, bago tayo nag-umpisa, nasabi nyo, you're also an entrepreneur. Yes. Konting background, ano ho yung ginagawa nyo negosyo? Kayo mismo. Yeah, nag-start ako building coffee shops and until now meron kaming coffee shops and meron din kaming IT business. We actually customize programs and may CCTV rin kami. Kaya sanay ka sa camera, CCTV. Yeah. Yun. And recently, we tried yung mga small franchises. Okay, food related Yes, po ba? yes. Okay. Gaano katagal na kayong negosyante, Sir Don? So that makes 15 years. Bago ka, single pa lang kayo or nung asawa na kayo? Single pa lang. Single pa lang. Start na ako mag-business. Does it run in the family? Is it a family of entrepreneurs, meaning your parents, grandparents? No. Yung ako lang talaga. So Okay. I didn't really wanna, work for other companies eh. So I decided to put up my own, even in, small ways. Ano kung nag-motivate sa inyo mag-umpisa ng sarili yung negosyo o pagkakakitaan? Kasi dati parang naisip ko na parang ang hirap, mas mahirap mamasukan. So parang mas gusto ko na eto na lang, this is what I'm gonna be. So at least mag-venture out ako ng mga business. So at least mas may chance na mas maganda kaysa sa You regularly employed. Yes. But I'm sure it's not a bed of roses. May ups and downs, Of course. challenges here and there. Of course, Now, of course. paano nyo na-encourage o bakit nyo parang pinaumpisahan yung anak ninyo sa negosyo or something na pagkakakitaan? And a serious endeavor at that. Kasi nung off the air, tinanong ko sa inyo, baka mga kliyente niyan, puro kamag-anak nyo. Hindi naman. Paano nyo siya naumpisahan, yung anak nyo? Can you introduce her? Anong pangalan po niya? Si At Kale. age? Si Kale. Kale Julian. Kale Julian, she is how old? How She's young? 13 right now. 13 years old. Okay. So, batang-bata pa. Nasa, ano na ba to? Grade 8, grade 9? 7, yeah. Grade 7 pa lang. Grade 7. Paano niyo siya na-encourage o naidala na at an early age, meron ng pagkakitaan? Well, I think mga grade 3 or 4 siya. She tried making bookmarks out of yung mga folder, gugupitin niya. And then magdo-drawing siya. And then kukulayan niya. So, tapos, bebenta niya yung sa mga klase niya. And On her own yan? Yes, sa kanyang own yeah. volition, initiative? Yes. Okay. And from there, parang nakita niya na pag binibili ng mga klase, nakita niya advantage kasi walang marunong mag-drawing eh. Siya kasi somehow marunong siya. So, ginawa niya yon. And then, last year, nag-decide siya na parang nakikita niya kasi ko working on Photoshops. Okay. So, and then, nagtanong siya ano yung ginagawa ko. And then, nakita niya, tinuro ko sa kanya. I make sure na whenever they ask kasi about those things, I make sure na I take the time to explain to them what I'm doing. Okay. And let's say, for example, I tell it in a way that they can understand. And may detalye ba? Hindi basta, nagtatrabaho si Papa? Hindi lang basta ganun? Okay. I take time to tell them, like, let's say, for example, pag natapos ko to, etong sa CCTV, ito yung diagram, and then if matapos ko to sa building na to, this would be enough para sa tuition money mo, mga ganun. Ito yung epekto. Yeah. Okay. I explain to them like, ganun nga. So, or pag mga small, sige, when I'm done with this,
pag napasa ko to, pwede tayong mamasyal. So, somehow, nakita niya yun na, if I do this, Cause and effect, ano? Yeah, Kung ano yung ginawa mo, ano yung epekto. And then, ano yung unang, after niya doon sa bookmarks, saan siya nag-level up sa pagkakakitaan? yung mama niya kasi started selling shoes online. Okay. And then, siya, surprisingly, created her page sa Facebook. And then, nag-post siya ng sarili niyang shoes. Tapos sa school, again, dinala niya, nakakagulat kasi yung mga teachers, binebentahan niya. Okay. And magbibilihan naman doon. Okay. So, nakita niya doon na, uy, pag nagbenta, ganun pala yun. So, yun yung, doon siya Ano yung unang appreciation niya naman sa pera? Dahil may pera na nanggaling, hindi galing sa parents, galing sa benta, galing sa pinagpaguran initially sa bookmark. Ano ang unang appreciation sa pera? Ginagawa kasi namin sa bahay. If you have money, then ikaw na bahala sa meal mo. Let's say we're going out. So, ikaw na bahalang bumili niyan. I-budget mo yan kasi may pera ka naman eh. So, she pays for her own food pag nasa labas kami. Pag kinari, mag-dine out? Yes. Hiwalay pa kayo ng resibo? Hindi naman, pero mag-share naman. Mag-share siya. Akala ko meron, kayo nagbabayad, tapos siya rin nagbabayad. Hindi naman. How did you address na yung lagi kong tinatanong sa mga magulang? Kasi ito, meron siyang ginawa, cause and effect, may resulta, merong perang pumasok. Paano nyo tinuro sa kanya o binalanse sa kanya na yes, meron mga bagay na pwede mong pagkakitaan, baka mamaya piti utos na maghugas ng pinggan or fix her own bed, kailangan may pera na. Paano nyo binalanse? Well, in that case, pagdating kasi dun sa bahay, may mga talaga, parang in-explain namin na, hindi lahat puro negosyo. So, sa bahay, meron ka talagang kailangan gawin. Na walang kapalit na pera. Na walang kapalit na pera. And yung mga ganon, kasi normally naman, talaga sa bahay, talaga yun, ever since sila. So, meron talaga silang, yung dogs, lagyan mo ng tubig, yung mga ganon. So, na talaga? Yung balansado. Mga regular household chores balansado. Na hindi kapalit pera. Yes. Okay. As far as pagkakakitaan, doon sa related sa negosyo nyo o hindi, anong mabibigay niyong advice sa mga parents? Kasi yung iba natatakot, baka I'm starting them too young and they become too materialistic, focused on money. What can you tell our parents? It's more than the driver. It's more than the car. For Lotus F1T, the winning edge starts with the cloud, powered by Microsoft Dynamics, Azure, and Office 365. The team can analyze and share data from over 200 sensors, working in sync to make the calls that make the difference between winning and losing. This is the Microsoft Cloud. Yes. Thank you, Sir Don Tobias. Thank you. Mamaya, kakusapin ko naman si Kale. Yes, Okay? alright. So, we'll just pause for a short break, mga kaibigan. Peaceabilities will be back shortly. Wala pong lipatan. Tutok lang. Piso mo, palaguin mo. You're still watching Peaceabilities. At sa pagpapatuloy ng ating talakayan, kasama naman natin ang anak ni Don Tobias, walang iba kundi si Kale Tobias. Welcome to the show, Kale. Tama yung pagka-pronounce ko, di ba, ng name mo? Opo. Okay, Kale. Kale, ilang taon ka na? 13 years old. 13 years old. Opo. And you are in school. Opo. Anong grade ka ba? O college ka na ba? Graduating sa college? And anong Grade 7 po level? pagpasok. Grade 7. Okay.
Kel, tinanong ko yung papa mo kanina, somehow hindi kanya discourage doon sa kagustuhan mong maging very inquisitive. Lagi mo raw siyang tinatanong noon doon sa mga ginagawa niya sa computer o kung ano man yung gawain niya sa kanyang trabaho. Bakit ka matanong? Makulit ka lang na ba na bata? Tanong ka ng tanong? Bakit ka inquisitive? Bakit ka inquire ng inquire tinatanong yung papa mo lagi? Gusto ko pong matutunan yung mga ginagawa niya. Ano ba yung madalas ginagawa niya? With a computer? Opo. Oo. Ano nagpa-attract sa'yo doon sa computer? Yung mga ginagawa niya po, nagagalingan po ako. Hindi, ano yung mga, kasi sinasabi niya kanina sa Photoshop, ano yung mga images napapaganda, napapaliwanag, napapadilim, yung kailangan diliman. Tapos tinuro niya sa iyo kung paano gawin itong mga to, o you went to another training, schooling, just to learn yung computer stuff? Hindi po. Tinuruan po ako Tinuruan ka na lang ng papa mo. Tapos, kailan pumasok sa iyo yung idea na pwede ko palang pagkakitaan ito? Kinukwento niya kasi, meron ka noon, dati na bookmarks, ginagawa mo nung bata-bata ka. Tapos, yung mga kaklase mo, hindi kasing galing mo, kaya nagamit mo yung galing mo na yon. Yan dito sa computer, ano pa yung pinagkakakitaan mo ngayon? Yun ang bookmarks pa rin ba? Mas malaki bang bookmark ang ginagawa mo dahil malaki ka na? Ano yung ginagawa mo na parang pinagkakakitaan, parang meron kang negosyo? Gumagawa po ako ng mga accessories po. Accessories? Opo. Okay. Like bracelets po, hair bows, necklace. Ano yan? Hair bows po. Ano yan? Yung ribbon po na gawa sa fabrics. Tapos nilalagay po sa buhok. Lalagay sa buhok? Ay, hindi Hipit bagay sa akin. po. Kukunti na ang buhok ko. Hindi na pa pwede. So, accessories, bracelets, para sa buhok, ano pa? Necklace po. Necklace din. Oh. Saan mo kinukuha yung mga ginagamit mo paggawa ng mga necklace? Yung iba po, nag-start po ako, binigyan po ako ng tita ko. Yung mga hindi niya na po ginagamit. Ina-assemble ko po para po maging bagong bracelet. Bracelet na sila dati. Ano ba to? Okay, Sira mga beads o po. iba yung pagka-design, dinismantle mo tapos binuo mo ulit, ganun ba? Pinag-mix and match mo na yung mga ba't iba. Ganun po. Yun yung level up mo doon sa bookmark. Yung sinasabi ni Papa na merong kumukuha sa iyo na mga internet web-related na racket o pagkakitaan o negosyo. Ano naman yun? Gumagawa po ako ng logo layouts po. Logo layouts? Opo. Okay. Business card, thank you card, labels. Ikaw and nagle-layout? poster po. Opo. Ha? Opo. Sino yung mga kausap mo kasing edad mo rin? Hindi po. Mga adult na. Opo. Paano nila nalaman na merong Kale Tobias, 13 years old, or miski na 13 years old, marunong gumawa ng logo? Paano nila nalaman o nakilala ka? Nakikita po nila yung yung site ko po sa Instagram po. Meron ka rin, gumamit ka rin ng mga social networking sites. Instagram, Facebook, meron ka. Yung sa mga bracelets ko po. Sa mga bracelets. Anong pangalan noong Facebook page mo na mga bracelets, yung all other accessories, Facebook ang ginagamit mo? Opo, tsaka Instagram din Tsaka po. Instagram. Ano yung pangalan ng Facebook page mo? Kiddos at Work po. Kiddos at Work. Pero ikaw lang yon. Opo. Wala ka pang ibang kasama, kaibigan, Wala. pinsan. Paano kayo nagdi-deal? Paano mo nabibigay yung produkto or yung service mo na logo, anong tawag mo nun? Logo layout? Opo. Paano mo nabibigay sa kanila at paano kanila nababayaran? Yung through bank po yung payment. Through bank? Opo. Okay. Tapos yung kapag nagbayad na po sila, ipapadala po namin, ipapaship po namin. Yung mga produkto, kung yung accessories. Paano yung logo layout, business card, yung mga thank you card? Through email po. Through email na lang. So, ikaw ba, Kale, meron kang bank account? Wala po. Paano, kaninong bank account? Sabi mo, through bank nagbabayad. Yung sa mama ko. Sa mama mo pa lang. Oo. Okay. Bibigyan kita ng pagkakataon, you talk to our audience, baka meron ding mga 13 years old or younger. Kasi ikaw, you started younger when you were doing the bookmarks, di ba? Anong gusto mo sabihin doon sa mga kasing age mo? Tsaka doon sa mga mommy o daddy na nanonood sa atin to encourage them about making money or earning money? Kung gusto niyo po magnegosyo or mag-business po,
katulad ko po na bata pa lang po, piliin nyo po yung hilig nyo pong gawin, tulad po ng crafts, and mag-enjoy lang po kayo sa paggawa. Okay. Alam mo, Kale, bilib na bilib ako. Siguro off the air, nakita mo yung excitement ko. Mas excited pa akong kausapin ka kaysa dun sa papa mo. Kasi madalas puro matatanda ang nakakausap ko. Pero I'm impressed and I'm happy. A young 13-year-old lass like you, meron mga seryosong ginagawa na you still enjoy. You still enjoy what you're doing naman. Diba? Okay, so thank you, Kale. Hindi na masyadong malamig yung kamay mo. Kanina malamig na malamig yung kamay mo. Okay? Just a few tips, mga kapiso. Tama si Kale at yung sinabi ng papa niya kanina, maghanap kayo ng something that you will want and enjoy to do. Kasi alam niyo sa pagnenegosyo, hindi naman profit ang dapat na ma-appreciate. Tingnan niyo ang workability. Ibig sabihin, pwede nyo bang magawa yung gusto nyong gawin? Yung nag-e-enjoy kayo, pwede nyo bang magawa na pwedeng pagkakitaan? Workable ba siya? Second, sustainable ba siya? Katulad si Kale, nakwento niya sa akin off the air, mahigit 20 times na siyang merong engagement na siya ay merong ginawang serbisyo at siya ay binayaran doon sa serbisyo niya. Saka lang papasok yung profitability. So, workability, sustainability, and profitability. Doon ng in that order. Tapos, ang very glaring na gusto kong bigyan diin sa ating exchanges mula kanina at ngayon kay Kale, meron siyang, ito sa mga nag-aaral ng formal na management or entrepreneurship, Unique Selling Proposition, USP. Nung bata-bata siya, among her peers, walang marunong gumawa ng bookmark, walang magaling mag-drawing. Yun ang unique selling proposition niya. And of course, as you go along and level up sa gusto niyong klaseng pasukin na racket, pagkakitaan, or negosyo, importante yung USP. Alam niyo, ang pagnenegosyo, walang sigurado dyan. Kaya laging sinasabi, katulad ng nasabi ni Kale, at a young age, she was able to articulate, alamin niyo yung interest niyo o hilig ninyo. Kung pwede siyang pagkakitaan, good for you. Alam niyo kasi, hindi sa negosyo, hindi lahat up or kumikita. Mayroong mga pagkakataon na mabagal o baka bumagsak o malugi pa. Pero if you are enjoying what you're doing, then you may not be looking at it as a job or not working at all. So, sa ating pagbabalik, at pasasalamatin ko si Kale ulit. Thank you very much. At good luck sa mga future business endeavors mo. Okay? Thank you po. So, mga kaibigan, ang isang malinaw na binanggit ni Sir Don Tobias, father ni Kale, yung lagi sila nag-uusap, ine-explain. So kayo, dapat excited na kayo to sit down and discuss with your children how they can start and manage their money and start earning. If you want more, we'll do a recap para siguradong marami kayong matutunan from this episode. We will be back after a short break, mga kaibigan. Keep it here on Peaceabilities. Piso mo, palaguin mo. Ang programang patuloy na nanindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Welcome all of you to Daily Favor Cafe. Look out for us at Facebook, Daily Favor Cafe. Call us at 934-3683. We're back, mga kaibigan. As promised before the break, we'll give you a recap of today's discussion. Bilang mga magulang, tunay ngang nakakataba ng puso kapag makikita mo ang pagsisikap at pagpupursige ng ating mga anak sa negosyong kanilang sinimulan at unti-unting pinagkakakitaan. Kaya naman dapat nandun pa rin ang patuloy nating paggabay sa kanila upang masiguro ang kanilang tagumpay.
Kahit bata pa sila, mainam na maimulat na natin sila sa ilang mahahalagang business principles na kailangan nilang isaisip para maging successful entrepreneurs. Our first tip, remind them to be unique. There is always a market for something that is not common and easy to find. Number 2, follow the money. We must teach our children to be mindful about how they earn their money and how this money is spent. They must also pay attention to the profit and loss, o yung tinatawag na kinita o nalugi sa negosyo, matapos maibawas lahat ang mga nagastos sa production. Our children must also learn to pay themselves first. Kahit sarili nilang negosyo, dapat nilang ibawas ang kanilang sweldo mula rito. They must also invest in the business, either from their own allowance or savings. This way, they will feel more responsible for the outcome of their business. But we need to remind them not to put everything into the business, and should they fail, they should not give up easily. They can learn a lot from their failures and use these learnings the next time they have another business. So paano? Hanggang dito na lang muna. Samahan nyo kami muli next week for more of Pisabilities, ang inyong gabay sa buhay pinansyal. Ako pa rin si Francisco Colayco, laging nagpapaalala, ang pisong pinaghirapan mo, palaguin mo.